Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay mga politikong may sabit at may kabit, bawalan ng tumakbo sa mga eleksyon. Kasi bakit po? Ang problema po rito, ang mga politiko po sa lahat ng mga opisyal sa bayan, sila po yung nakaharap sa publiko. So para natin mapasunod ang bayan sa magandang patakaran sa buhay na may mataas ang antas ng moralidad, ay dapat ang mangunguna mga politiko. Kung mga politiko natin may kabit, ang babae mayroong kabit na lalaki, lalaki na may kabit na babae. Ano na lang mangyari sa ating bansa kung gano'n na lang, kung wala ng dito, kung wala ng tinatawag na paghunos dili sa inyong mga kamanyakan. Please naman 'no, pakiusap lang sa inyo. Ngayon kung kayo diyan sa mga hindi talaga hindi niyo maiwasan ang pagkamanyak niyo, magpaputol na lang kayo. Para naman pakapon kayo. Kung si Miriam pa, pakapon. Tapos, madali lang naman yan pigilan eh. Kung mga pari nga nakayanan na mamuhay na walang sex, dapat kaya nyo rin yan mga politiko kasi para na rin kayong pari. Para na rin maging maayos ang pamantayan ng ating komunidad, ng ating mga mamamayan, ay wala silang karapatan na pumuna sa mga politiko kung sila ay nagkakabit, ang politiko na kumakabit din. At numero 1 po, Pastoro Di Rabi, na dahilan kung bakit ayaw ko na yung mga politiko na may mga kabit o may sabit, sapagkat po, malimit po at sa hindi, ang mga politiko po o mga babae man lalaking politiko na may sabit ay laging laging may nakawan na nangyari sa kaban ng bayan. Gagawa ng diskarte at gagawa ng diskarte para masustine ang kabit, mabigyan ng pera, mapatayo ng bahay. Kagaya kay Pantaleon Alvarez. Pinatayuan niya bilyon. Sa tingin ko bilyon, bumili pa ng bundok, lupa na 20 hectares sa bundok. Nilagay doon ang mansion sa taas ng bundok. Tapos mayroon pang helipad na kung pupunta doon, helicopter. Iniwan niyang kanyang asawa, ang mga anak niya para doon sa kabit na yun. Ang ganda naman ni Jenny Maliwanag. Lumiwanag ang buhay ni Pantaleon Alvarez. Maganda. Anyway, maganda kasi siya eh. Pero kahit anong ganda, ladies and gentlemen, pare-pare tayong lalaki para makakita tayong maganda. Well, ikaw po ay kung mag-asawa ka na, ikaw ay nakakommit ka na sa isang babae na magiging kasama mo habang buhay. At kung ganon, dapat pigilan mo sarili mo na lambotsingan pa sa ibang babae. Ang problema din kasi sa ibang babae, sa hangad na magkapera, ay inaalay ang ganda. Ganon ang problema. Mayroong mga babaeng ganon. So, well, siguro, it's time to reset. Baguhin natin ang sistema. Pataasan natin ang batas. The only way is batas na may ipatupad. So, gagawa tayo ng batas na ang sinuman magkabit ay paparusahan na at hindi na patakbuhin. Hindi na sa mga politika. At sa may first offense, second offense, third offense, sa mga nagtatrabaho, first offense, suspension. Pagka second offense, matinding suspension. Third offense, dismissal from the service. Ang problema ko lang sa mga dismissal from the service ay nadadamay po yung mga anak na walang kinalaman sa mga gawain ng kanilang ama o ina. Yan ang pinaka-problema dito. Mabuti na lang kung malaki ng mga anak. So, siguro, i-convert na lang sa fine. Lahat po, huwag na lang tanggalin. Suspension or fine na lang. Kasi, ang fine, patuloy pa rin siya makapagtrabaho, pero sa tingin ko po, yes, sa fine na yan, pabigatin mo lang ang fine, ay matututo na yan, magbabago na yan.
Ngayon, ito naman pinakahuling, ang mahirap kasi ito, yung mga politiko, parang star of the show, parang artista na rin yan sila eh. So sila po nagbibigay ng halimbawa sa mga tao, sa hinaharap ng mga mamayan. At siyempre, hindi nyo alam, chinichismis kayo, kahit chismis lang po, nakakarating yan. Walang ang kwentuhan, walang ang balita, pero nakakarating yan. So masama pong ihemplo na ang politiko ay nangangabayo. Minsan pa, may yung magagandang asawa ng ibang mga politiko, inaagaw. So ganun po. Ngayon kung maayos ang ating pamantayan ng buhay, lahat po ay susunod sa marangal na buhay. Sa tingin ko, paunti-unti mawawala ang mga magnanakaw sa ating opisina. Sa unti-unti, mawawala po yung tinatawag na pangungurakot sa mga proyekto, sa mga ayuda, lahat-lahat po. Tapos, sa ating sistema po, dagdagan po ng sapat na batas yan, ng batas na pagparusa sa mga politiko, may suspension kagad ng mga gamit o di ka nagtatrabaho sa gobyerno na unang suspension, yung parusa ay mahirap madaling magtatago eh. Kailangan may gagawin tayong halimbawa presumption of evidence. Hindi nga kayo nakita na naglabing-labing pero nakita naman kayo lagi magkasama, gagawa tayo ng batas na gano'n. Na kung makikita kayo na lagi kayo makuklose sa isa-isa, hindi na ang pagtingin na yan ng batas ay magkakainlaban na kayo. Hindi na kayo magkaibigan lang. Kaya gagawa tayo kasi mga kawatan saka magagawa ng kasalanan ay magaling po magtago ng kasalanan. Magaling magtago ng kayamanan. Kaya ito, paigtingin natin, dapat may batas na gagawin na paigtingin natin ang paglalaban sa korupsyon. Halimbawa, ganito. Para mabawasan na yan, number 1, lahat po ng gustong bumili ng sasakyan, basta empleyado ng gobyerno, ma-politiko man o hindi, kailangan mula ngayon ay hihingi muna sila ng permiso sa opisina nila. At kung wala silang ihingi, papel may pakita, at kung mahuli sila na lagi nilang sinasakyan yan, automatic ang pagpalagay ng batas ay binili mo yan at may kasalanan ka ng kaakibat. Suspension o whatever. Ngayon, pwede yan siguro gagawin mo na sa administrative na kulong. Administrative kasi proof beyond reasonable doubt kapag krimen ang pag-usapan. So, pwede nating i-apply yan. Kasi kung ako nga naging senador, yan ang pag-isipan kong mga batas. O dito ngayon, pag-usapan, talking about what we call as immorality, itong ipapakita ko sa inyo ngayon, meron akong ipakita, ipitutugtog ko ito, naghiram na ako to kay Christian Gasa, ha? O, Mr. Christian Gasa, nanghiram lang ako ng video, yung video ito sa kwan mo, sa window. Kung sino man may-ari nito, nagpapaalam po ako ng mga gamit ko. Ito po, tingnan ninyo. Ito po ay iskandalo ni Congressman Albi Benitez, isang bilyonaryo sa Bacolod. At ang kanyang kabit, sabihin na natin kabit, hindi naman quote-unquote lang muna, Ivana ha, hindi naman kasi dinadawit ka. Si Ivana Alawi ang tinuturo ng asawa ni Albi Benitez o na si Nikki Benitez, tinuturo niya na ang dahilan kung bakit nasasaktan siya at nagsampa siya ng kaso na paglalabag sa Violence Against Women and Children Law. Yan, pakinggan natin. Inang mga ito na may relasyon sila. Bagamat wala pang formal na pahayag si Ivana sa kumakalat na isyo, ipinagtanggol naman siya ni Sian Gaza. Ayon dito, Madam Benitez, hiwalay na po kayo ng mister nyo 2003 pa lang. Bakit po si Ivana ang dinadawat nyo? 6 years old pa lang po si Ivana noong naghiwalay kayo. Ang labo nyo po sa totoo lang. Sinisira nyo pangalan at imahe ng tao.
Ayon pa sa kanya, ay nailipat na naman sa pangalan nito, ang 15 billion pesos worth of properties, kaya't ano pang araw ang gusto nito. Nag-upload din si Sian Gaza ng mga larawan ng kongresista, na kasama nito sina Angelica Kang at Ian Santos, na tila sinasabi nito, na sila ang mga naging kabet ng kongresista, at hindi kailanman si Ivana. Nahaharap ngayon sa matinding kahihiyan ang actress-vlogger na si Ivana Alawi, matapos pangala ng kabet umano ni former Bacolod Congressman Albi Benitez. Formal na ngang nagsampa ng Anti-Violence of Women and Their Children complaint si Nikki Benitez, laban sa asawa nitong kongresista. Mababasa din sa reklamo na pinangalanan nito si Ivana Alawi, na kabet umano ng kanyang asawa. Noong nakaraang taon, namataang magkasama ang dalawa sa airport sa Japan, ngunit itinanggi ng mga ito na may relasyon sila. Bagamat wala pang formal na pahayag si Ivana sa kumakalat na isyu, ipinagtanggol naman siya ni Sian Gaza. Ayon dito, Madam Benitez, hiwalay na po kayo ng mister nyo 2003 pa lang. Bakit po si Ivana ang dinadawat nyo? 6 years old pa lang po si Ivana noong naghiwalay kayo. Nais ko lang din i-correct ito si Sian Gaza. Sian, kung hiwalay lamang na hindi naman anal, bawal pa rin yan. Kwan pa rin yan, concubinage pa rin ang tawag doon. Kasi hindi nga natanggal ang kasal nila. So hinihiling ko lang sa mga politiko na bago kayo sumakabilang bahay, ay please naman, igalang nyo naman ang batas natin. Ang gagawin nyo po ay magsampa naman kayo ng magpa-deklara kayo, magsampa kayo ng kaso na declaration nullity of marriage. Para naman magiging maayos naman, hindi sa masagwa tingnan. Ito, masagwa na tingnan pa rin ito kahit nagkahiwalay sila na sa katotohanan ng buhay, pero kasal pa rin sila. Mali din yun ay Sian Gaza para sabihin mo na dahil nagkahiwalay ay may karapatan na yung kanyang asawa na magkasama na kung sino mga babae. Bawal po yun. Kailangan matagal na siya nagsampa ng Ang problema ni Albi Benitez, ng bilyonaryong ito, ay ngayon lang siya nagsampa ng annulment of marriage kay Nikki Benitez. So, pagpatuloy natin, basta sa akin hindi po rason niya nagkahiwalay na sila. Ang labo nyo po sa totoo lang. Sinisira nyo pangalan at imahe ng tao. Ayon pa sa kanya, ay nailipat na naman sa pangalan nito, ang 15 billion pesos. Hindi dahilan yan, Ivan. Sian Gaza. At Ivana Alawi, hindi po dahilan yan. Ay, ang tingin pa rin namin sa iyo ay isa kang ganun lang, isa kang walang kwenta. Nakatawa ka, nakangiti ka, marami kang fans, marami kang followers, but then at the end of the day is you are not saner or not more saint than the sinner. Yan lang siguro pinakamaganda ko maikwento na hindi naman siguro kayo masasaktan. Pero sa akin lang ay tapat ako sa aking misis, hindi ako gumagawa ng ganon. So ito, may ilalabas pa tayong isa pa. Ito, basahin natin Ivana Alawi, mistress of Congressman Albi Benitez. Saan ba kaya ito? Anong Katuwaan vlog. Katuwaan na pala to. So wag mong paniwalaan ito Pero basahin lang natin. Ivana Alawi, mistress of Congressman Albi Benitez. The alleged complaint filed by Mrs. Nikki Benitez against her own husband. Siyempre, husband talaga mo tanggalin mo ng own, her husband. Bacolod City former Mayor Albi Benitez. This is because she believes the congressman violated Section 5 of Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. The formal complaint also states that Nikki named actress blogger Ivana Alawi as her husband Albi's mistress under a current illicit relationship. It can be recalled that Ivana and Congressman Albi were seen together at an airport in Japan in 2024
but they denied that they had a relationship and just went to the airport together. At present, neither Ivana Alawi nor Mayor Albi has issued a statement regarding the accusation. Ay, style mo pala yan. Bakit of all people, ba't kayo nakita? At of all places, ba't sa Japan? Huwag na nga kayo magmaakan pa, magmaang-maangan pa. Ang problema sa inyo huli na kayo So ito ang dapat gawin ng batas. Na kung merong ganon na napangyari na nakipagkita ang opisyal ng bayan sa isang babae na hindi niya kilala sa isang lugar na hindi kapanipaniwala o hindi proper o hindi regular, ay may kaakibat na dapat na suspension. Total, maliit lang kailangan na ebidensya niya. Substantial evidence lang. Kasi administrative. Kahit hindi na natin gawing criminal case. Ano na lang, ang tinatawag naming administrative case na ang resulta niyan ay sa kanyang trabaho. Maaaring siya matanggalan ng, mabigyan siya ng fine or whatever. Siguro yan ang maganda. At yun naman, ano ba yung Catherine? Ano bang fake news dito? Hindi to fake news, totoong news po ito, Catherine. Pagka-apelido pa naman tayo sa hindi po ito fake news, binabalita ko na itong balita. Although, baka hindi naman totoo na magka-inlaban sila ni Kwan, pero hindi ako niwala. Ilagay nyo sa Kwan. Wala pong maniwala na hindi na sila dalawa ni LB Benitez. Ganun lang po kasimple. Ang akin lang puntos dito is, kung ako po ang masusunod, magsagawa tayo ng batas na siguro malaking may tatanggalin sa pwesto yung mga politiko na mahuhuli na mayroong babae na hindi nila asawa. O di kaya babae o politiko na babae na may mahuli na may mga lalaki sila na kasama na hindi nila asawa. Yung laging nakikita, halimbawa, laging magkasama, kahit walang siyempre hindi naman aamin ang mga magnanakaw. Gano'n naman yan. So diyan natin dadaanin para maiwasan, ma-promote natin ang pagtaas ng antas ng moralidad. Yun lamang po ang aking dyan. So magandang gabi po sa inyong lahat at yan na lang ang ating pag-usapan. Si Gregory Babaran, si Crispin Rivera, si Pastor Rodi Rabi, yun papayag sa akin sigurado si Pastor kasi pang itong iniisip ko para sa pagtaas ng moralidad na yan naman ang batas ng Diyos. So Gingiana, gising ka tutok housing. Anong klaseng sabit? Tutok housing. Sabit, ibig sabihin kabit. Jupiter Pluto. Marahay na banggi. Sa po si RJ Sacred TV. Akala ko, hindi si Tori magiging PNP chief, di ba? Sabi mo, hindi ako maniwala na maging PNP chief siya Pero just the same, at least maswerte siya sa punto na yan. Okay na lang, congratulations na lang. Tapos sino pa? Okay, hanggang dyan lang. Gregory Babara, Atty. Baka po meron binabatas na ganyan para sa dapat sa mga lahat ng politiko, kahit pulpul man na politiko o hindi, dapat ganun ang batas. Okay? Hanggang dyan lang muna. Pinag-usapan lang natin itong mga kabit-kabit na hindi naman ito fake news. Totoo kasi itong nangyari, nagsampa ng kaso at tinuturo si Ivana Alawi ang kabit. Yan lang po. Magandang gabi po. Balik kayo mamaya.